Hindi siguro makokompleto ang week natin sa mga episode kapag hindi natin mapag-uusapan yung utang once again. At muli, typical and common problem ng isang OFW is utang talaga. And imagine niyo po, hindi ka marunong umutang, pero nagkautang ka. Paano nangyari yan? Yan po yung alamin natin sa story natin ngayong araw na ito. Actually, please, ulitin ko, pa-comment po dito sa baba kung taga saan po kayong bansa na nanonood, kung sa Philippines, Hong Kong, kung sa Middle East. Pa-comment po dito at please, i-share nyo po yung link ng program natin para sa lahat. Actually, kung gusto nyo pong makita yung program natin ng Be Empowered, meron tayong playlist sa ating YouTube. Pwede nyong tingnan doon yung lahat ng episode natin sa Be Empowered program rin. Pero please, pa-share po ng link para sa lahat. Kung meron kayong kakilalang mga OFWs, at for sure, makakatulong yung story na to para mapag-isip-isip ninyo lahat ng action na tinitake ninyo. So, kasama ko po yung special guest natin. Ngayon, ano pong pangalan ninyo? Jonelyn Pastor. Johnny Lynn. Taga saan po kayo sa Philippines? Nueva Vizcaya po. Anong salita sa Nueva Vizcaya? Vizcaya? Halo-halo po, Pastor. Ay, halo-halo po. Pero Ilocano po. Ilocano. So, mas Ilocano ka. Parang Opo. ganun. So, please, sa camera natin, batiin mo yung lahat ng Ilocanong nanonood at i-ask nyo na i-share yung link ng program. Naimbag nga aldaw yu amin, kabaranggayan. Inaanyanyahan ko kayo nga buyaan dito nga programa para iti OFW kay iti kaaduan. Kan umayo nga i-like and share. Thank you. Agyamanak. So, may mga salita lang na Ilocano. But anyway, so, gano'n ka na po katagal na OFW? 13 years, Pastor. 13 years. Yes. And dito lang ba sa Hong Kong or maraming bansa? 2 taon po sa Malaysia at 11 years po dito sa Hong Kong. 11 years. So, umpisa isa Malaysia. Opo. Pero ano yung reason kung bakit nag-decide kang mag-abroad? Dati po kasi, nung nag-asawa po ako, talagang yung asawa ko po is maramot po sa akin. Kumbaga yung pera niya lang po. Bibigyan niya man po ako, bilang pa po. Ganun. Kaya nung nag-decide po ako na may opportunity po noon, sabi ko na mag-apply po ako kasi yung mother ko naawa din po sa akin noon na subukan mo sa ibang bansa, doon ka na din matuto na mag-manage ng sarili mong pera, ganun po. Pero may anak po kayo. Opo. Okay, ilan po yung anak ninyo? Isa lang po pa. Nung umalis po kayo, ilang taon siya? 1 year, 6 months po. 1 year, 6 months pa lang. Pero sino naiwan? Sa mother ko Sa po. mother mo? Opo. Okay, so sa mother mo siya yung nag-alaga. So ilang taon na yung anak mo as of now? Mag-15 years na old na po. So, kasi tagal mo na rin. And then, nung una mong punta ng abroad sa Malaysia, di ba? Opo. And how was there sa Malaysia? Okay naman po mga amo ko po, Pastor. Yun nga lang po talagang may pagkakuripot din po talaga. Yun yung reason kaya hindi ka na rin nag-renew doon? Opo. So, ilang years ka lang doon? Tapos 3 po yung alaga ko po, ako lang po mag-isa. Pero ilang years ka doon? 2 taon. 2 taon. And then, bumalik ka sa Philippines o directed dito sa Hong Kong? Umuwi po sa Pilipinas, Pastor. Tapos, Pero gaano ka katagal na nag-stay sa Pilipinas bago ka mag-Hong Kong? almost 7 months, Pastor. 7 months lang. So talagang, pagbalik mo, process na rin agad. Opo. Bakit Hong Kong? Nag-a-apply po ako ng papuntang Singapore po. Pero ang nakita ko po is Hong Kong ulit kasi yung time na po yun is wala pa po yung mag-i-interview po sa akin ng Singapore. So Tapos talagang
basically yung Hong Kong hindi naman talaga planadong Opo, planado. opo. Singapore yung plan Opo. talaga, pero eventually naging ganito. And then dito sa Hong Kong, nakailang amo ka na rin? 2 po. 2. So, Opo. yung una is ilang years lang? 4 na taon po. 4. Tapos ito ngayon, yung current, Almost 7 years na po. so almost 7 years. Ano yung mga pinaka-challenging na mga issue dito sa Hong Kong? Or sa madaling salita, ano yung pinaka-challenge na kinaharap mo dito sa Hong Kong? Number 1 po yung pagiging friendly po. Kasi po, doon ko po na kaliwat kanan po kasi nasubukan ko pong magkaroon ng utang na pwede po palang mangutang sa ibang bangko, ganun po. Parang solution po pagbabayad po sa ibang bangko po. Dito kasi napaka-interesting kasi hindi ko alam kung good ba yun or bad side. Dito ang bilis umutang. Opo. Yeah, di ba? Parang pakita mo lang yung passport mo, pakita mo lang yung kontrata mo, and then actually wala nga silang tanong-tanong eh. Di ba? Ilagay mo lang yung kontrata mo, ibigay mo lang yung mga documents mo, yung proof ng address mo, and then makakautang ka na. So, paano nagsimula yung habit ng pag-uutang na yan? Nung naka 3 months na po ako sa amo, tapos may isang kaibigan po ako na bigla niya po akong hinatak. Sabi niya, punta tayo ng Central kasi gagawin tayo doon. Basta dalhin mo lang mga documents mo. Sabi niya po. Tapos, dumiretso po kami agad sa may counter po. Sabi niya na, kung may mga dokumento ka ng ganito, pwede ka na pong mangutang. Kahit magkano po ba, sabi ko agad. Kasi yung sabi niya is, kasi pag first timer ka dito sa Hong Kong, mga 20,000. Yung maximum. Opo. So, pero bakit kailangan mo ba ng pera that time? Hindi po actually. Tingnan mo naman, lupit eh. So, hindi mo kailangan ng pera, Opo. pero dinala ka lang, nag-shopping kayo Opo. sa utangan, Opo. basically. So, yung dinala ka ng kaibigan mo doon, 3 months ka pa lang dito sa Hong Kong. Opo, that time. And then, magkano unang inutang mo? 25,000 ng Hong Kong dollar pastor. 25,000. Opo. Hindi mo kailangan ng pera nun. Opo. Pero anong ginawa mo sa 25,000? Pinadala lang po sa Pilipinas na parang pangbayad din po sa mga kapatid ko noon kasi may nag-aaral po, ganun. Parang tulong lang, Opo. parang ganun. Oh, ito yung Parang help. walang pinuntahan pa po. Parang sustento lang. Para, ito, mayaman na ako ngayon. So, ito para sa'yo, ito para sa'yo. Interesting kasi hindi mo kailangan, di ba? Opo. No, actually, I really do believe na ito rin yung utak usually ng mga Pilipino dito. Yes po. Yes, di ba? So, like for example, kayo pong nanonood sa akin. Alam ko na siguro nasa ilalim ka na ngayon ng pagdurusa ng utang. Siguro sa katulad ng case niya, hindi mo naman kailangan eh. Kasi kung tutuusin dito, napapakain ka naman. Hindi, pastor, walang kanin. Okay, pero kumakain ka pa rin. Ayun mo nung tinuturuan ka nila mag-diet, di ba? So, pero kumakain ka pa rin. Hindi ito, meron kang tinutuluyan. Basically, kung iisipin mo, gagastos ka lang naman talaga sa mga extra na pangangailangan mo. Extra. Kasi basically, nasa kontrata ninyo na yung basic needs mo, isupply nila ng amo mo. Basically, ganun. Kung gagastos ka man, hindi naman ganun kalaki. Unless na lang, gusto mo na lunurin sa luho yung family members mo. Yan ang problema sa mga OFW. Porket yung mga kapitbahay, iniisip na sosyal kayo. Please, wag niyong isiping sosyal talaga kayo. Utak nila, sosyal kayo. Utak nila, abroad. Ganyan yung tawag nila eh. Hindi abroad. Abroad. Kasi parang ang dami yung pera. Pero please, wag kayong kumuha ng maskara na iniisip na marami talaga kayong pera. Totoo, marami kayong gastos. So, wag na wag niyong papasukin itong utang. Sa case niya, pinasok niya yung utang nang hindi naman kailangan. And then, yung 25,000 na yung utang mo, magkano daw yung babayaran mo monthly? Mga nasa 2,100 HKD pastor monthly. Parang pag tinignan mo, hindi, kaya naman eh. Opo. Parang calculation natin, ganyan, kaya naman. And then, eventually, anong nangyari? Hanggang sa nasubukan ko, may nagsabi na nung naka 3 months na po ako, pwede ka nang mag-renew ulit, pastor. Mag-renew ng ano? Ng utang ulit, pastor. Nakita ba nila na good payer ka? Ganon? Opo. Sa tingnan ninyo.
Good payer. So, ano nangyari? Mag-renew ka daw After 3 months po, after Pastor. 3 months. Opo. So, anong ginawa mo? Nag-renew ka? Nag-renew po talaga, Syempre Pastor. naman. So, Opo. and then magkano naman yung renew mo utang? Same lang? Same lang din amount po, Pastor. Nasa magkano rin? 25 rin? Mahilig kasi ako nun din, Pastor, na magpadala ng box. Halos Yung every balikbayan box na. 3 times a year po ako nagpapadala. Tapos big boxes pa po, Pastor. Kaya yun din po na. Pero bakit? Bakit? Gusto ko lang malaman. Bakit you send a lot of things para Parang maging masaya? pasalubong po sa family. Kahit sa mga kamag-anak ko po noon, included po sila. Kaya parang, syempre parang kung ayaw ko po may nasasabi po sila noon sa akin, Pastor. Kaya Yan yung pinaka-point, di ba? Opo. Sabi ko nga, yung abroad. Abroad kasi, so, usually iniisip maraming pera. But, di nila alam kung ano kasing reality dito. Opo. But di nila alam na doble-doble yung sacrifice nyo dito. Opo. So, umabot ba sa punto na nahihirapan kang magbayad niya? Opo, Pastor. Meron pong one time na may service po dito, Pastor. Ay, opo. Yun po. Pumasok po bigla sa utak ko na sabi na pag uwi mo sa inyo, dumiretso ka na sa rooftop nyo, tumalon ka na. Pero yung sabi naman po ng isang isipan ko po na tatalon ka doon, nasa 3rd floor lang kayo, mababalian ka lang. So, yun yung takot mo. Hindi yung mamatay na. Yung Opo. kabilang isip mo, mababalian ka, hindi ka matutuluyan. So, kasi parang na-corner ka na sa situation. Opo. Kasi kaliwat kanan po yung tawag kahit gabi po kahit gabi po tumatawag po sila. Pero paano ka nandala dito sa help center natin? Excited po ako noon na first time ko po mag-day off noon. Gusto ko pong marating ang Central po. Tapos sakto po yung help center is sa Siongwan pa po, Pastor. So sa Siongwan ka pa Opo. nag-start noon. So ilang years na yung nakakaraan? Tagal na. 2015 po. So 10 years ago. 10 years ago. Opo. So 10 years ka na, more than 10 years ka na dito sa health Opo. center. Wow, so ang tagal na rin. And even though nasa health center ka, nagkaroon pa rin ng ganitong mga problem. Opo. Pero I believe na as of now, nakaka-recover ka na. Opo, Pastor. Pero as of now, kamusta ba yung finances mo? Ngayon po, as of now po, nakabayad na po naman na po ako sa mga bangko. Now, I'm paying for my mother. Mother na lang. So this time, now organize mo na yung finances mo. Opo. I believe ang pinaka-interesting dito is, hindi kasi dahil nasa health center ka. I think, ang pinaka-dapat nating tandaan is kung ina-apply natin yung teaching dito. Opo. Kasi I believe, narinig mo na sa health center natin na lagi namin kayong sinasabihin, huwag mangutang. Opo pa. Pero, syempre, kung magbibingi-bingian tayo doon, hindi naman talaga magbabago yung buhay. Opo. Like for example, yung mga nanonood sa atin right now, maybe they are thinking, kapag pumunta ako ng health center, automatically magbabago yung buhay ko. Pero hindi po yan. Siyempre, may payo kami, pero nasa inyo kung gagawin ninyo yung payo namin. Katulad sa case niya, nasa health center siya, pero hindi niya naman ginagawa kung ano yung naririnig niya. So, itong kwento niya na to, ito po ay kwento dapat para sa inyo. Kung gusto ninyong bumisita sa help center namin, i-apply nyo lang po yung teaching. Kasi hindi po ibig sabihin na nandito na ako, automatically magbabago na. Hindi po ganun. Pinakilala namin tong story na to para ipakita sa inyo na hindi porket pupunta ka, solve na agad lahat. Pero syempre, hindi kami magkukulang sa gabay at direction sa inyo. So just visit yung help center natin, scan yung QR code kung kailangan nyo po ng karagdagang information. Okay? So paano po? Sa next episode, let's find out again another story ng ating kababayan. Okay? Pagpalain po kayo ng Panginoon. Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKJ Health Center dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang health center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo
kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.